Hello po mga Teng Dude, kumusta po? Welcome back po sa channel. Hi F888. Maraming salamat po at nandito po ulit kayo sa mga bago bumabalik at mga cross-watchers. Kumusta po kayo mga Teng Dude? Sana samahan niyo po ako hanggang sa dulo. So mga Teng Dude, ito po ang urgent message ng universe para sa'yo. May bigat na energy na nakapalibot sa isip mo at sa pinagdadaanan mo ngayon. Parang napakabigat ng thoughts mo, ng mga iniisip mo. Napakalalim ng iniisip mo. Ang daming uncertainties at minsan hindi mo na alam kung saan ka pupunta or kung anong desisyon ang tama. Pero hindi ito para matakot ka, kundi para ipakita sa'yo na kahit ganito ang energy mo ngayon, may protection ka pa rin. At may bagong simula na unti-unting nabubuo sa likod ng lahat ng confusion na to, mga Teng Dude. Kahit anong zodiac sign mo at kahit kailan mo ito mapanood, kung na-attract ka sa reading na to, ibig sabihin, may mensahe talaga para sa'yo. Mga Teng Dude, silipin nyo rin po ang description at pinned comment para sa mga important announcements, updates, support tips, donations, affiliate links, at private readings. Diretso na po tayo sa reading po ninyo. Two of Swords, Threatened, at Nine of Swords. Ito po yung pinaka-mental heavy part ng reading mo. Ang energy po dito parang stuck ka sa situation na hindi mo alam kung ano ang gagawin. May dalawang choices ka or dalawang direction, pero pareho silang may fear attached. Kaya nahihirapan kang pumili. Ito pong threatened energy, dito po sa threatened card, hindi po ito ibig sabihin may literal na danger or panganib. Pero more on emotional pressure po ito or external stress. Parang may pakiramdam ka na anytime pwedeng may mangyaring hindi mo kontrolado. Kaya kahit gusto mong mag-relax, hindi ka makapagpahinga. At dahil po dito sa Nine of Swords, lumalakas yung overthinking cycle mo. Yung tipong gabi na pero gising pa rin ang isip mo, iniisip mo lahat ng possible worst case scenarios, iniisip mo yung past mistakes, at iniisip mo rin yung future na hindi pa naman nangyayari. Minsan, yung thoughts mo nagiging heavier kesa actual reality. Ibig sabihin po, mas malakas yung fear mo kesa sa actual situation mo. Kaya, nagmumukhang mas magulo ang buhay mo kaysa sa totoong nangyayari. Pero ang mensahe po dito sa inyo mga Teng Dude, hindi ka talaga stuck. Emotionally lang, mental lang, at kapag nabawasan yung fear mo, yung takot mo, biglang mas magiging clear ang choices mo. At ito naman pong Ten of Swords at Hex card. Ito po yung energy ng ending at bigat ng nakaraan. Parang may chapter ka sa buhay mo na talagang sobrang hirap, emotionally draining or mentally exhausting. Pwedeng betrayal, disappointment po ito, failure or loss. Yung nawalan po kayo or pagkawala. Yung tipong naubos ka na. At ito pong Ten of Swords, end of a painful cycle po ito. Ibig sabihin, kahit masakit, tapos na siya. Pero ang problema, minsan, dala-dala mo pa rin yung energy kahit tapos na yung situation. Ito pong Hex card, energy po ito. Hindi siya literal na curse or sumpa or evil spell. Mas aligned siya sa toxic patterns, negative influence, or mga bagay na paulit-ulit na nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ka umusad. Pwedeng tao po ito, sa paligid po ninyo, sa sitwasyon, kung nasaan ka ngayon, habits or mindset. Parang sinasabi ng energy na ito na hindi ka fully makaka-move forward hanggat hindi mo tinatapos emotionally yung chapter na ito. Kasi po, kahit physically tapos na, mentally at emotionally, baka naka-attach ka pa rin. Ang importante po dito, hindi ka sira, hindi ka malas. May cycle lang na kailangan ng putulin para gumaan yung susunod na phase mo
or susunod na chapter ng buhay mo. Ito naman pong fertility card at moon card. Ito yung pinaka-interesting part ng reading po ninyo mga ating dude. Kasi kahit mabigat yung una, dito lumalabas yung hidden blessing. Ito pong the moon card energy, confusion, uncertainty, at hindi klarong situation. Parang may mga bagay sa buhay mo ngayon na hindi mo talaga maintindihan kung bakit nangyayari or saan papunta. Pero kasabay po nito, ito pong fertility card ay growth, new beginning, at manifestation energy po ito. Ibig pong sabihin, mga ating dude, habang confused ka sa surface level, may something sa background na unti-unting lumalaki. Parang sinasabi po na kahit hindi mo pa nakikita ngayon yung resulta, may seed na naitanim sa buhay mo. Seed, buto, na naitanim na po sa buhay mo. Pwedeng opportunity, idea, chance, or shift sa situation po ninyo na hindi pa visible ngayon pero nade-develop na. At minsan, ganito talaga ang Divine Universe. Hindi agad pinapakita yung progress pero gumagalaw na siya behind the scenes. Kaya kung feeling mo ngayon wala kang control o clarity, sinasabi ng energy na to, ateng dude, hindi ka delayed. Inaayos pa lang ng Divine Universe para sa'yo ang breakthrough mo. At ito naman po ang inyong mga lucky numbers or angel numbers 2, 7, 9, at 11. Lucky colors po ninyo o maswerteng kulay, dark blue, white, silver, gray tones. At ito naman po yung mga posibleng zodiac signs po na mag-resonate po dito. Kahit hindi po sa buong reading kayo mag-resonate, may mga part sa reading na to na maaring may connection po sa inyo, mag-resonate po sa inyo. Ito po yung mga possible signs, zodiac signs, Pisces, Scorpio, Gemini, Virgo, Cancer, at Leo. So, hindi pwedeng matapos ang reading na to na hindi niya marinig ang good news, mga ating dude. Ito po ang good news. May protection ka. Okay? Pwede nyo i-comment dyan. Dyan po sa comment section. I am safe. I am protected. Or, mas palakasin pa natin. I am extremely protected. I am beyond safe. Kayo po bahala kung paano nyo po dyan ilalagay sa comment section. Basta, yan po ay activation na rin po or pagpapalakas din ng energy na kayo talaga ay safe. Walang kaduda-duda. Okay, hindi dapat pagdudahan na kayo ay safe at protected. Divinely protected po kayo. Mga teng dude, may protection ka kahit mabigat ang energy mo ngayon at may bagong simula na unti-unting lumalabas. Okay, mga teng dude, ito naman po ang challenge sa inyo. Dito po sa reading po ninyo. Overthinking. Yan po, challenge po sa inyo yan. Overthinking. Paano nyo po maiiwasan yan? Emotional overload. At fear-based decisions. Okay? Yan po yung challenge na sana maiwasan po ninyo para hindi po kayo makapag-desisyon na base sa takot. Yan po. Fear-based decisions. At ito naman po ang warning at red flags. Iwasan ng impulsive actions lalo na kapag emotionally unstable ka. Ulitin ko po baka po na-skip ng ilan po sa inyo. Okay? Warning po ninyo. Warning, red flags. Iwasan ang impulsive actions lalo na po kapag emotionally unstable ka. Sa kabuuan po ng reading po ninyo mga teng dude, kahit mabigat ang simula, hindi ito negative ending. Ang message po sa inyo ng Divine Universe, clarity is coming, healing is happening, at may bagong cycle na unti-unting bumubukas para sa inyo. Hindi mo kailangan madaliin ang lahat ngayon. Ang kailangan mo lang gawin, ating dude, ay bawasan ang fear o yung takot at hayaan mong magliwanag or maging malinaw, mag-clear yung isip mo habang unti-unting gumagalaw yung mga bagay sa paligid mo. Kaya ipagdasal nyo rin po na bigyan kayo ng Divine Universe, ni Father God, ng clarity para po
maging malinaw po sa inyo, magkaroon po kayo ng clarity, maging malinaw po sa inyo ang mga magiging desisyon po ninyo. Maraming salamat po mga tengdud sa panonood. Sinamahan niyo po ako hanggang dito po sa dulo. Ingat po kayo palagi at sana samahan niyo pa rin po ako sa mga susunod po na readings. Maraming salamat po. Ingat po.